Makikita natin si Yuro na nakaupo sa loob ng sasakyan at binibigyan siya ni Hina ng pagkain at damit para maisuot niya, para mas makibagay siya sa mga tao imbes na mukha siyang galing sa isang historical na palabas dahil sa suot niya at doon lumabas si Dur na nagbago ng itsura at damit niya, at mukha na siyang isang astig na gangster. Nang makita ni Yuro ang pagkain ay nagulat siya at iginiit kung gaano ito kasosyal, na parang hindi pa siya nakakakita ng ganito dati at nagtaka si Hina at iginiit na simpleng rice balls lang iyon at kung bibigyan pa siya ng inihaw na pagkain, ano na lang kaya ang magiging reaksyon niya. Ipinaliwanag ni Dur na bihira lang ang kanin sa kanilang nayon at kapag nakakain sila nito, parang may pista na at habang iniisip ni Yuro kung paano buksan ang pagkain at binuksan ni Hina ang rice ball at ibinigay sa kanya, nang matikman niya ito ay iginiit niyang hindi pa siya nakakain ng ganito kasarap at pakiramdam niya ay parang hari siya. Naisip din niya sana matikman din ito ni Asa at tinawag ni Yaman si Dur at tinanong kung anong klaseng lugar ang kinalalagyan nila. Ipinaliwanag ni Dur na isa itong pahingahan na parang modernong bersyon ng isang lumang tuluyan, na may mga kainan at matulugan. Napansin niyang interesado sila kaya iminungkahi niyang pumasok at tuklasin ang lugar, pero tumanggi sila at iginiit na mananatili sila kay Yuro para bantayan siya habang sila ay kakain. Ipinahayag ni Yaman na sandali lang sila at umalis na. Bago sila umalis ay tinanong ni Yaman si Hina kung kakainin ba niya ang kabayo sa loob ng sasakyan, pero sinabi nitong nasa loob ng restaurant ang pagkain nila at sa loob ng restaurant ay makikita silang kumakain. Tinanong ni Hina si Dur kung ano ang eksaktong ibinahagi niya kay Yuro. Sinagot niya na ipinaliwanag lang niya na ang kapatid na kasama niya sa halos buong buhay niya ay isang pekeng tao, at halos mabaliw si Yuro nang malaman iyon kaya't mas mabuting mag-ingat sila at huwag muna magbigay ng mas maraming impormasyon, lalo na't bata pa ito. Sinabi ni Hina na hindi niya maintindihan ang mga ginagawa ni Dur dahil hindi siya mahilig sa mga bata, at tinanong kung ano na ang gagawin nila at babalik ba sila sa bahay o hindi at sinagot ni Dur na nabunyag na ang mukha at pangalan niya kaya wala nang silbi ang bumalik sa hideout. Idinagdag ni Hina na ibig sabihin ay palaboy na siya at kailangan pa niyang alagaan si Yuro. Sumagot si Dur na hindi siya nag-iisa dahil kasama niya si Hina bilang kapwa tagapaglingkod ni Sugay sa nayon. Binanggit pa ni Hina na gagawin niya ang tungkulin niya at hindi na kailangang seryosohin masyado ang lahat. Kaya binanggit ni Dur na kung ganoon, bakit hindi na lang sila magpakasal at halos bugbugin siya ni Hina kung hindi lang sila nasa pampublikong lugar at ipinaliwanag ni Dur na peke lang iyon para hindi sila mapansin, at makihalubilo sila sa mga tao magpapanggap silang mag-asawa at si Yuro ang anak nila. Idinagdag ni Hina na kung ganoon ay hindi na kailangang magpanggap na mag-asawa. Pwede na siyang maging ate ni Yuro at si Dur ang ama at ipinaliwanag ni Dur na magdudulot iyon ng chismis at mas mabuti kung sundin na lang ang plano niya. Sa huli ay napilitan si Hina na pumayag dahil wala nang mas magandang solusyon, kahit halatang galit na galit siya kay Dur. Sa labas ay makikita si Yaman na sinusuri ang sasakyan at nagtataka kung nasaan ang kabayo sa loob nito. Sinagot siya ni Shamal na umunlad na ang mundo at samantala ay humingi ng paumanhin si Yuro dahil naubos niya ang lahat ng pagkain. At tinanong kung gutom ba sila. Giit nila na ayos lang iyon dahil hindi nila kailangang kumain tulad ng mga tao at ipinahayag ni Yuro na kung ganoon ay ayos iyon, pero may mahalagang bagay pa siyang gustong sabihin at kilalang kilala niya iyon, at hinihiling niya sa kanila na ipaalam sa kanya ang anumang impormasyon na malalaman nila tungkol sa kanya at sa kapatid niya. Sinabi ni Yaman sa kanya na matagal na nagsimula ang kwento mahigit 400 taon na silang nakapwesto sa gate ng nayon. Binabantayan ito at wala silang nakikita kundi ang mga taong pumapasok at lumalabas at wala silang alam sa mga nangyayari sa loob ng nayon. Pero isang araw ay narinig nila sa mga tao na may kambal na ipinanganak sa nayon. Pagkaraan ng ilang panahon ay nakita nila si Yuro na lumalabas kasama ang kanyang ama at ina, lalo na kapag isinasama siya ng ama niya sa pangangaso. Sumagot si Yuro na naaalala niya iyon at ang pinakatumatak sa kanya ay noong tinuturuan siya ng ama niyang mangaso noong bata pa siya. Ipinagpatuloy ni Shamal na kahit ganoon ay hindi nila kailanman nakita ang kambal niya, kaya inakala nilang nagkasakit ito at namatay. Pero mga 10 taon na ang nakalipas ay nagulat sila nang makita ang kanyang ama at ina na tumatakas palabas ng nayon kasama ang isang batang babae na may parehong aura o amoy tulad ni Yuro. Kaya binanggit ni Yuro na lumaki ang batang iyon at bumalik para salakayin ang nayon. Dati iniisip niya na iniwan sila ng kanyang mga magulang at tumakas,
pero ngayon malinaw na siya lang ang naiwan sa nayon at makikita ang lungkot sa mukha niya dahil mag-isa na lang siya ngayon, pero binanggit niya na kailangan niyang hanapin si Asa dahil malamang alam nito kung nasaan ang kanilang mga magulang. Naputol ang pag-iisip niya nang makita niya sina Dre at Hina na paparating at halatang galit na galit si Hina. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at sumagot si Hina na simula ngayon sila na ang magiging responsable sa kanya at nang malaman ni Dre na aalis na sila agad, tinanong niya si Yuro kung gusto ba nitong magbanyo bago sila umalis. Pero ipinaliwanag nitong hindi na kailangan dahil nakagawa na siya, at itinuro pa ang mga puno sa likod na isang bagay na medyo nakakadiri. Napasigaw si Hina sa inis at sinabing wala siyang modo at idinagdag pa niya na huwag itong uupo sa ibabaw ng sasakyan dahil makakaakit iyon ng pansin. Kaya bumababa si Yuro at binanggit na kakaiba naman dahil sina Yaman at Shamal ay palaging nasa ibabaw ng sasakyan pero walang sumasaway sa kanila. Ipinaliwanag ni Hina na ang mga ordinaryong tao ay hindi nakakakita ng sugay at nagulat si Yuro at tinanong kung totoo iyon. Kinumpirma ni Yaman na tanging ang mga gumagamit ng sugay lang ang nakakakita sa kanila, at idinagdag ni Shamal na maaari rin nilang ipakita ang sarili nila sa mga tao kung gugustuhin nila, at may ilang tao na may kakayahang makita sila. Sumakay sila sa sasakyan at nagpatuloy sa biyahe at habang nasa daan, ipinaliwanag ni Dre kay Yuro ang ilang impormasyon tungkol sa angkan ng Kagamori na may maraming gumagamit ng sugay. Dati silang mga taga-nayon pero pinili nilang umalis at mamuhay sa normal na mundo dahil sa hindi pagkakasundo sa mga pinuno ng nayon. Sa tingin ni Dre ay mas mabuting huwag silang makialam sa angkan para hindi maging mas komplikado ang sitwasyon. Ipinaliwanag din niya na may grupo ng mga taga-nayon na nakatira sa labas at mula sa kanila nalaman ang isang chismis na ang isa sa kambal ay kasama ng angkan ng Kagamori at napatunayan nilang totoo iyon. Pagkatapos ay lilipat ang eksena sa isang gusali sa lungsod at makikita ang isang babae na naglalakad sa loob, halatang kinakabahan at tumatakbo mula sa isang lugar papunta sa iba sa gusaling mukhang abandonado at may naririnig siyang papalapit na yabag, at kahit anong gawin niya ay hindi ito nawawala. Patuloy siyang tumatakbo hanggang makarating sa elevator at pagbukas ng pinto, agad siyang pumasok at pinindot ang button para isasara ito pero may isang tao na humaharang gamit ang paa bago ito tuluyang magsara. Pumasok ang taong humahabol sa kanya at tinanong kung bakit siya tumatakas. Sagot niya nang may takot na lumayo ito at huwag siyang lapitan, ngunit sinabi ng lalaki na kailangan niya siyang lapitan para mapatay siya at naglabas pa ito ng kutsilyo habang dahan-dahan na lumalapit. Nanginginig sa takot ang babae pero bago pa siya maabutan ay sinabi niya na kapag lumapit pa ito, papasok na ito sa kanyang teritoryo. Bigla siyang nagbago at naging isang nakakatakot na halimaw at napahinto ang umaatake dahil biglang nagbago ang sitwasyon mula sa pagiging mangangaso, siya na ngayon ang naging biktima at mula sa ilalim niya, lumabas ang sugay at literal siyang nilamon. Sa labas ng elevator ay makikita si Leigan at nakikita si Leigan na nakikipag-usap sa isang tao at sinasabi na matagumpay ang misyon, at hindi na muling lalapit ang taong humahabol sa babae kaya pwede na itong bumalik sa normal niyang buhay at sa parehong oras, may isang babae na pauwi galing trabaho at basta na lang pinahinto ang elevator. Pero nanigas siya sa takot nang makita ang sugay na parang isda na lumabas mula sa elevator. Lumitaw si Jin at sinabi sa kanya kung nakikita ba niya ang mga ito at bago pa siya makasagot, sinenyasan niya itong panatilihing lihim ang nakita niya. Bumalik ang eksena sa grupo at binanggit ni Dre kay Yuro na hindi sila gaanong maraming alam, ang tanging alam lang nila ay ang pamilya nila ay naglilingkod sa sugay ng nayon at minana nila ang tungkuling iyon. Iginiit ni Yaman na walang sino man ang dapat makaalam kung nasaan ang nayon at hindi dapat mahulog sa kamay ng iba ang kambal. Ang kanilang tungkulin ay ganito at si Dre ang nagbibigay ng impormasyon at mga kailangan, nagpapanggap siyang isang mangangalakal na bumibiyahe sa pagitan ng nayon at ng normal na mundo, habang si Hina naman ay hindi pa nakapasok sa nayon kailanman at ang trabaho niya ay nasa labas lamang. Tinapos ni Dre ang paliwanag na hindi niya alam kung ano talaga ang iniisip ni Yama at ng mga matatanda sa nayon, pero ginagawa lang niya ang tungkulin niya na sumunod sa utos at protektahan ang nayon. Nagulat si Yuro at binanggit na si Yama ay mukhang labis na nagalit sa tangkang pagdukot ng angkan ng Kagamori, at tinanong niya si Dre kung bakit at nagatubili si Dre ng ilang sandali at bago nagsalita si Yaman ay ikinwento na may isang alamat sa nayon, kapag may ipinanganak na kambal na isang lalaki at isang babae. Sa araw kung kailan pantay ang haba ng araw at gabi, ito ay senyales na papasok ang mundo sa panahon ng kaguluhan at pagkakawatak at ayon sa kanila,
ang huling beses na nangyari iyon ay 400 taon na ang nakalipas kung saan ang Japan ay nahati sa silangan at kanluran at patuloy ang digmaan. Bago pa iyon ay nahati rin ito sa hilaga at timog at laging may gulo, sa parehong pagkakataon ang mga gumagamit ng sugay ang kumokontrol sa mga pangyayari mula sa likod ng kurtina. Nagtaka si Yuro at tinanong kung ibig bang sabihin na sila bilang kambal ay malas. Sumagot si Yaman na wala silang kasalanan at ang tunay na dahilan ay ang mga taong greedy na gustong gamitin ang kapangyarihan nila para magpasimula ng digmaan. Nagtaka si Yuro kung anong kapangyarihan dahil wala naman siyang ganoon, ipinaliwanag ni Yaman na sa ngayon ay wala pa pero magbabago iyon at idinagdag ni Shamal na maaari siyang magkaroon ng natatanging kakayahan. Sumingit si Dure at iginiit na malamang nakuha na ni Asa ang kapangyarihan niya. Dagdag pa ni Yaman na ang kakayahan niya ay pagbasag na nagbibigay daan para mabuksan o mawasak ang kahit anong hadlang, samantalang ang kakayahang makukuha ni Yuro at bilang kambal nito ay pagselyo na kayang magsara ng anumang bagay. Tinanong ni Dure kung may nakaangkin na ba ng dalawang kakayahang iyon ng sabay, at sumagot si Shamal na sa kanilang kaalaman ay hindi pa iyon nangyayari at dahil dito, tinanong ni Hina kung posible bang ang paraan ng pamumuhay ng mga taga-nayon ay dahil may isang bagay na kumokontrol sa kanila. Sumang-ayon si Yuro at tinanong si Dure kung paano siya nakakapasok sa nayon kung may harang. Ipinaliwanag ni Dure na may lihim na daan papasok pero mahirap at nakakapagod ito at dahil alam ng kanyang angkan ang daan, iyon ang ginagamit niya. Idinagdag pa niya na ang kanyang ina ay galing sa labas ng nayon at nakapasok lamang ng aksidente matapos maligaw sa bundok. Nangyayari raw ito paminsan-minsan at may mga taong naliligaw at napapasok ang lihim na daan hanggang makarating sa nayon. Naalala ni Yuro ang kanyang pagkabata, nang sabihin ng kanyang ina na gusto niya silang ilabas sa nayon para bisitahin muli ang lugar kung saan siya ipinanganak. Kinabukasan ay makikita si Yuro sa banyo matapos matutunan kung paano ito gamitin, at sinusubukan niyang mag-adjust sa bagong teknolohiya sa paligid niya. Habang naglalakad siya, sina Yaman at Shamal ay namamangha sa ilaw na makikita sa lahat ng dako, lalo na sa mga gusaling mas malalaki pa sa anumang naisip nila at akala nila ay mga batong kastilyo iyon na may mga sundalo sa loob, pero ipinaliwanag ni Yuro na mga ordinaryong bahay lang iyon na tinitirhan ng mga normal na tao. Binanggit ni Shamal na paano nangyari iyon at samantalang inaasahan niyang sa kabisera ay maraming tao. Sumagot si Yuro na isa lang itong lungsod na malayo at ang kabisera na Tokyo ay may milyon-milyong tao at nagulat sila sa sobrang dami at nagtaka kung paano napapakain ang lahat ng iyon. Pero ang mahalaga sa sitwasyon ay mas madali silang makakapagtago sa dami ng tao, kaya iginiit ni Shamal na sa dami ng mga taong iyon at hahanapin niya ang kapatid niya at sumagot si Yuro na totoo at mabait sina Dure at Hina at tinutulungan siya. Pero kung may kinalaman sila sa plano na naging dahilan kung bakit tumakas ang kanyang mga magulang mula sa nayon, hindi niya sila kayang pagkatiwalaan. Kahit ganoon ay hindi rin siya lubos na nagtitiwala kay Asa, idinagdag pa niya na ang pagtakas mula sa nayon habang may kasamang bata ay hindi rin madaling desisyon, kaya kailangan niyang makita ang kanyang mga magulang at malaman ang katotohanan mula sa kanila at ang tanging paraan para maabot sila ay ang hulihin si Asa at pilitin itong dalhin siya sa kanila. Matapos mag-isip sandali ay pumayag sina Yaman at Shamal na tulungan siya, bumalik silang lahat kay Dure na naghihintay sa kanila at pagkatapos nitong tapusin ang tawag ay sinabi nito na nakahanap na si Hina ng angkop na matuluyan para sa kanila, kaya sa wakas ay makakapagpahinga na sila at hindi na matutulog sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay tinanong ni Yuro kung ano ang hawak nitong telepono at ipinaliwanag ni Dure na isa itong aparato na nagpapadala ng mga mensahe. Parang modernong bersyon ng smoke signals. Makikita si Yuro na pumapasok sa bahay na nirentahan ni Hina, at namamangha siya sa itsura nito dahil hindi niya inakala na ganito pala ang magiging itsura, lalo na ang banig na nakalatag sa sahig. Binanggit niya ng may paghanga na hindi siya makapaniwala na doon siya titira, lalo na't ang ganitong banig ay ginagamit lang nila dati sa mahahalagang okasyon at habang na-enjoy ni Yuro ang marangyang kapaligiran na hindi niya kailanman naranasan sa nayon. Bigla siyang nilapitan ng isang pusa at aso na pumalakpak sa mukha niya nang walang babala, kaya napasigaw siya sa gulat at sinabi ni Hina na nakalimutan niyang ipakilala ang mga ito at sila sina Katetsu at Jiro. Pumasok naman sina Yaman at Shamal at nagpakilala rin sa kanila. Binanggit ni Dure na ngayon lang siya nakakita ng sugay ni Hina at nagtaka si Yuro at binanggit na ang aso at pusa na iyon ay sugay. Halatang hindi siya naniniwala pero hindi na siya nakapagsalita pa dahil agad siyang pinagalitan ni Najiro at Katetsu,
at mukhang hindi siya gusto ng mga ito. Pinayuhan siya ni Yaman na huwag ituring ang mga ito bilang ordinaryong hayop at kung hindi ay siya ang magsisisi, dahil magsasama-sama sila sa iisang lugar at mas mabuting pakitunguhan niya ang mga ito ng maayos. Pagkatapos ng pagpapakilala ay binanggit ni Hina na gagamitin nila ang apelyido ng kanyang pamilya. Nagtaka si Yuro at tinanong kung may apelyido pala siya at kung galing ba siya sa mga Maharlika at ipinaliwanag ni Hina na sa labas ng nayon, normal lang na may apelyido ang mga tao. Nagbiro si Dure at binanggit paano pa kaya kung malaman ni Yuro na ang pamilya ni Hina ay may sariling bundok. Nagniningning ang mga mata ni Yuro at tinanong kung galing ba siya sa royal family, at pabirong sinabi na handa siyang magsilbi sa kanya at humingi pa ng permiso na mangaso sa bundok nila. Agad sinapak ni Hina si Dure para tumahimik ito at hindi na lalo pang gamulo ang sitwasyon, at ipinaliwanag niya kay Yuro ang tunay na kalagayan at sa kabilang banda, makikita si Asa na nakaupo at buong konsentrasyon na nakatutok sa mansanas sa harap niya. Sa isang galaw ng kanyang kamay ay naputol ang balat ng mansanas na parang ginamitan ng kutsilyo. Ilang sandali pa ay sinubukan niyang ulitin iyon pero nagulat siya dahil hindi nangyari ang inaasahan niya at halos nasira ang paligid. Dagdag niya na mahaba pa ang kailangan niyang pagdaanan bago niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Dumating ang pinuno ng angkan ng Kagamori kasama si Jin at dalawa pang tao at binati sila ni Asa at nagpasalamat sa tulong nila, at humingi ng paumanhin dahil hindi pa niya kontrolado ang kanyang kapangyarihan at nasira niya ang hardin. Giit ng matanda na ayos lang iyon basta't wala pa siyang napapatay at pwede siyang magpatuloy sa pagsasanay. Sa isang senyales ng matanda ay tinawag ni Jin ang kanyang sugay na agad kinain ang mga nasirang bato sa loob lamang ng ilang segundo. Tinanong sila ni Asa kung ano ang dahilan ng pagbisita nila at ipinaliwanag ng matanda na pumunta sila para kumustahin si Gabo, saka sila pumasok sila sa kwarto ni Gabo at pagkatapos ng pagbati, iginiit ni Gabo na pinalalaki lang nila ang sitwasyon at hindi na kailangang mag-abala pa, pero ang mahalaga ay huwag silang pumunta ng walang dala. Giit ni Asa sa kanya na tumahimik na lang at kumuha ng mansanas para kumalma at nang maalala niyang wala siyang kutsilyo. Binanggit ni Jin na huwag silang mag-alala at pinakuha niya sa kanyang sugay ang isang kutsilyo, na para bang isa itong portable na imbakan. Si Gabo na naglalaro ng Nintendo Switch ay nagtanong kung talagang gagamitin nila ang nakakahinalang kutsilyong iyon para hiwain ang mansanas. Sinagot siya ni Jin at pinapakalma at ipinaliwanag na wala pa naman siyang napatay gamit iyon. Hiniling ng matanda kay Gabo na kumalma at mag-focus sa paggaling ng kanyang mga sugat, at sinabi kay Asa na huwag munang lalabas ng bahay dahil kapag kumalat ang balita na siya at ang kanyang kapatid ay bumaba mula sa nayon, maraming tao ang hahabol sa kanila kabilang na ang ilan mula sa angkan ng Kagamori na naghihintay lang ng pagkakataon. Habang nasa bahay siya ay tiniyak ng matanda na walang makakalapit sa kanya, idinagdag pa niya na si Jin ang hahawak sa paghahanap kay Yuro at humingi ng paumanhin si Jin sa abala at tinanong kung ano ang itsura ni Yuro. Sa sandaling iyon ay inilabas ni Asa ang kanyang kakayahan at gumuhit ng isang sobrang hindi makatotohanan na larawan ni Yuro, at pati ang larawan ni Gabo ay kakaiba rin at kinuha ni Jin ang mga larawang iyon at sinubukan na hulaan sa isip niya ang tunay na itsura ni Yuro. Bago siya umalis, binalaan siya ni Asa na sina Yaman at Shamal ay may matinding pangamoy at kayang makilala ang mga tao base sa amoy ng dugo nila at sa kabilang banda, katatapos lang maligo ni Dure at maayos ang itsura niya lalo na't inahit pa niya ang balbas niya. Giit ni Hina na mukhang kakaiba siya at hindi bagay sa kanya ang walang balbas at nang tingnan ni Dure ang kanyang damit, napansin niyang nawawala ang kutsilyo niya at tinanong niya si Hina kung nasaan ito, pero sinabi nitong wala siyang alam at hindi niya ito hinawakan. Dagdag rin ni Yuro na lalabas siya para maglalakad kaya't posibleng siya ang kumuha nito at nang sabihin ni Dure na nag-aalala siya, sinagot siya ni Hina na wala siyang dapat ipag-alala dahil kasama ni Yuro sina Yaman at Shamal at walang mangyayaring masama sa kanya. Sa labas ay makikita si Yuro na nakatayo sa rooftop ng isang gusali, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa gabi at sinabi niya na kahanga-hanga ang mundo sa labas at parabang ang lupa ay puno ng mga kumikislap na bituin, na ang tinutukoy niya ay ang mga ilaw. Tinanong siya ni Yaman kung ang laki ng mundo ang dahilan kung bakit nagdududa siya kung mahahanap pa niya ang kanyang kapatid. Nang sumagot siya ng oo ay pinakalma siya ni Shamal at binanggit na kung hinahanap din siya ng kapatid niya, tiyak na magkikita rin sila sa huli. Habang nag-iisip, bigla niyang naalala ang isang bagay at tinanong sila kung hindi ba malakas ang pangamoy nila at nakakaramdam sila ng presensya ng sugay at kung ganoon,
ang kailangan lang nilang gawin ay maghanap ng lugar na may sugay at may mga taong may amoy na katulad ni Asa. Nagkatinginan sila at nagustuhan ang ideya ni Yuro kaya't agad nila itong isinagawa at bago pa makapagbago ng isip si Yuro, nag-transform sila at mabilis na lumipad sa himpapawid at ilang segundo lang, nakarating na sila sa target na lugar. Nakita ni Yuro ang hapunan niya sa lupa at hinawakan siya ni Yaman sa ulo at sinabing huwag siyang matarante dahil may mga sugay sa lugar at nandoon din ang amoy ng kanyang kapatid. Nang hilingin ni Shamal na hayaan silang labanan ang mga sugay, sinabi ni Yuro na mas gusto niyang makipag-usap kaysa makipaglaban. Ipinaliwanag nila na iba ang sugay sa tao at hindi laging epektibo ang pakikipag-usap sa kanila. Tinanong ni Yuro kung ibig sabihin ba ay parang mabangis na hayop ang mga sugay at hindi na siya pinatapos ni Yaman at sinundan ang amoy hanggang makarating sila sa isang underground na parking area. Mula sa malayo ay nakita nila si Jin na naglalakad kasama ang dalawa pa. Sinabi ni Yaman na nahanap na nila ang target dahil nandoon ang amoy ni Asa at ang mga sugay at lalo na ang lalaking may salamin at dahil nakita nila ito, tiyak na napansin din sila ng mga sugay nito. Binanggit ni Yuro na wala siyang nakikitang sugay, kaya maaaring nakatago ang mga ito o kailangan na niyang magpatingin sa mata at naputol ang usapan nang biglang lumitaw si Asa sa harap nila at nang makita siya ni Yuro, naalala niya ang nangyari sa nayon at agad siyang tumakbo papunta sa kanya habang hawak ang kutsilyo, handang umatake anumang oras. Pero nagulat siya nang tawagin siya ni Yaman at sabihing umatras agad at bago pa siya makakilos, lumitaw ang sugay ni Jin at nilamon siya at ipinakita ni Jin ang isang bote na may dugo ni Asa at sinabi na alam niyang malakas ang pangamoy ng sugay nila, kaya handa siya. Dahil target nila si Asa at sigurado siyang si Yuro ito at pagkatapos niyang magsalita, naglaho ang peking Asa na iyon dahil isa lang pala itong ilusyon na ginawa ng sugay ni Jin. Ipinakilala ni Jin ang sarili niya kay Yuro at sinabi na ang pangalan ng kanyang sugay ay Gravedigger. Samantala halos mabaliw na sa pag-aalala si Hina at sinabi na kailangan nilang mahanap agad si Yuro, nang sabihin ni Durin na maghintay muna bago ito makasakit ng iba at magdulot ng problema, binanggit ni Hina na mas malaking problema kung si Yuro mismo ang masaktan. Sumagot si Durin na akala niya ay ayaw niya sa mga bata pero lumalabas na may malasakit pala siya kay Yuro. Kaya sinabi ni Durin na nag-aalala siya para sa bata at sumagot si Hina at sinabing baliw ba siya at dahil kung may mangyaring masama kay Yuro, sila ang mananagot sa lahat ng gastos sa pagpapagamot dahil hindi ito rehistrado sa estado. Ibig sabihin ay mas iniisip niya ang pera kaysa sa bata at agad silang kumilos nang mapag-usapan ang pera at doon ay tumakbo si Hina kay Jiro. Hiniling dito na amuyin ang kinaroroonan ni Yuro at sundan ito dahil aso naman ito at kahit naihirita si Jiro sa amoy ni Yuro, sumunod pa rin ito at lumipad agad para sundan ang bakas. Samantala, ibinigay ni Hina kay Katetsu ang teleponong may bukas na mapa at hiniling na tukuyin ang lokasyon ni Jiro at nagulat si Durin na marunong gumamit ng telepono si Katetsu, samantalang ang ibang sugay ay walang pakialam sa mga ganoong bagay. Matapos tingnan ang mapa ay nalaman nilang nakarating na si Yuro hanggang Tokyo, kaya nagulat sila at nagtaka kung wala lang ba siyang direksyon o may plano talaga siya at sa kabilang banda. Ipinaliwanag ni Jin kay Yuro na mas malaki pa sa inaakala niya ang kasakiman ng mga pinuno ng nayon at ang hangarin nilang gamitin ang kambal, kaya handa siya sa anumang atake o tangkang pagdukot kay Asa. Ngunit sa gitna ng pag-iisip kung paano niya mahahanap si Yuro, bigla na lang itong lumapit at isinuko ang sarili kaya't hindi na niya kinailangan pang maghanap at sa sandaling iyon, inilabas ni Yuro ang kutsilyo at tinamaan ang ngipin ng halimaw na parang isda kaso walang epekto. Tinawag ng mga kasama ni Jin sina Yaman at Shamal at sinabing wala ng dahilan para magtago pa at nag-usap ang dalawa kung ano ang gagawin, dahil kahit walang armas ang mga kalaban at ang mga sugay nila ay nakatago at naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa huli ay nagpasya silang lumabas at harapin ang sitwasyon, lumapit sila ng kalmado sa mga tao na nagsasabing sumuko na sila dahil hawak nila ang kanilang amo, kung hindi ay papatayin sila ngunit hindi sila nakinig at nagpatuloy lang. Napaatras si Jin at ang mga kasama niya at humingi ng paumanhin si Yuro kina Yaman at Shamal dahil sa pagiging padalos-dalos, at inutusan nila siyang huwag gumalaw at nagtaka si Jin at ang grupo niya dahil ang mga sugay ang nagbibigay ng utos sa kanilang amo, hindi baliktad. Giit ni Yuro na hinahayaan niya silang kumilos ayon sa gusto nila at naghanda silang umatake, at pinayuhan ni Yaman si Shamal na maghinay-hinay dahil walang armas ang kalaban. Ngunit biglang naglabas ang sugay ni Jin ng maraming armas mula sa bibig nito,
at pinaputukan nila ang buong lugar ngunit walang epekto kina Yaman at Shamal. Gumamit pa sila ng shotgun at granada na sumabog at nagdulot ng apoy, pero hindi pa rin sila nasaktan at sa huli ang sugay ni Jim ang naghagis ng mga bato kay Yaman at iyon lang ang nakaapekto sa kanya at dahil dito, nagpa siya sina Jin at ang grupo niya na lumaban ng malapitan. Madali namang naipagtanggol ni Yaman at Shamal ang sarili nila, pero habang naghahanda silang umatake ay biglang lumitaw ang isang nakatagong sugay at isang malaking pagong ang bumagsak kay Shamal, habang si Yaman naman ay hinihila ng isang maliit na kuneho at agad siyang pinatumba. Sinubukan niyang tawagin ang kapatid niya para tumulong kaso hindi ito makagalaw, samantala si Yuro na nakakulong ay mabilis na nag-isip at naghagis ng kutsilyo sa pagong at nang mawalan ito ng balanse, nawala rin ang lakas nito at iyon ang pagkakataon ni Shamal para makawala. Agad nitong sinira ang ngipin ng halimaw na humahawak kay Yuro kaya't nakalaya siya, kinuha ni Yuro ang ngipin ng halimaw at ibinato ito sa isa sa mga kalaban at pagkatapos ay tumakbo siya sa isang senyales, sinira ni Yaman ang mga ilaw sa lugar kaya't nabalot ang buong lugar sa dilim. Sa mga sandaling iyon ay sinabi ng kuneho sa amo nito na tumatakas sina Yaman at Shamal. Inisip ni Jin na wala nang matatakbuhan si Yuro dahil napalibutan na nila ang lugar, ngunit naalala niya ang binanggit ni Asa na ang kapatid niya ay isang mahusay na mangangaso. Huli na nang maunawaan niya ito at dahil biglang sumalakay si Yuro at kung hindi siya nakaiwas, mapuputol sana ang kanyang paa at dahil sa tama ay napilayan siya at bumagsak sa lupa. Nang muling magliwanag ang lugar ay nakita nilang tinutukan na ni Yuro ng sandata ang leeg ni Jin. Nagbago na ang sitwasyon, at ang dating mangangaso ang naging biktima. Nang bumalik sina Yaman at Shamal at nagtanong ang mga kasama ni Jin kung bakit iniwan nila ang amo nila at tumakas, sumagot sila na ginagawa lang nila ang gusto nila at gagamitin nila ang kahit anong paraan para manalo. Ipinaalala ni Yaman na si Yuro ay ang kambal ng gabi at ang dilim ang kanyang teritoryo. Kahit iwanan nila siya kaya't niyang lumaban mag-isa at kung sakaling pumapalya ang plano niya, saka pa lang sila makikialam para ayusin ang sitwasyon kaya nilang matukoy ang kinaroroonan nila sa pamamagitan ng amoy. Nang tanungin ni Yuro si Jin kung may kinalaman ba siya sa pag-atake sa Nayon, dahil kabilang siya sa angkan ng Kagamori ay umamin ito na siya ang responsable sa pag-atake at sa sandaling iyon, napuno ng galit si Yuro at nanginginig ang kamay niyang may hawak na kutsilyo at muntik na niyang patayin si Jin, pero sa huling sandali ay napigilan niya ang sarili. Sa halip ay inutusan niya si Jin na ilabas ang telepono nito at makipag-ugnayan kay Asa dahil gusto niya itong makausap.